Well, I cannot agree na sasabihin na dahil nga nakamit ko yung hustisya pagkatapos na binasura yung pagkatuto, ay pwede nating sabihin that the system is also working in the case of the victims of the drug war killings. Hindi ho tama yun na gagawin example yung kaso ko kasi napakarami nga mga biktima. Yung official report, yung year-end report ng 2017 na sabi 20,000 plus. And to think na ano lang yan, 1.5 lang yung coverage ng report na yun from July 2016 to November 2017. Eh meron pang 4 at 5 taon na yung term ng dating Pangulo. So yung 20,000 plus, 20,300 something, tama po yung nasa sa report na yon, ay lumobo pa yan lumobo pa yan na pwede nating sabihin yung sinasabi ng human rights group na actually there is almost 30,000 deaths. Now, ano nakikita natin ngayon? May ilan-ilan na mga iniimbestigahan, may ilan-ilan na mga prosecute, pero yung conviction nga, ilan pa lang yan, 3 pa lang nagkaso, involving 5 victims. Now, kung 5 lang yung nagkamit na ng hustisya, 5 biktima ang nagkamit ng hustisya out of the 30,000 EJ case, ay that means 0.016%. At hindi ito yung pinaka-importante dun sa kung bakit ICC is still insisting and is still continuing its investigation. Dahil nga, hindi makita ng ICC na yung mga, kung ano man yung mga investigasyon na ginagawa dito sa Pilipinas ay nakatuon, nakacenter, nakafocus dun sa mga high-level perpetrators, higher officials, kung sa ano yung mastermind. And then, kasi nakatuon lamang dun sa mga low-level perpetrators. Hindi yan yung tinitingnan ng ICC. Ang tinitingnan ba talaga yung mga may pakana niyan, na mga may poder, yung mga powerful na nag-instigate ng case na yan. Itingnan din ng ICC na hindi nila nakikita dito sa mga whatever mga domestic proceedings meron tayo na yung mga pattern, yung criminality, nature nung hearings na yun yung nagpapahiwatig o pinapakita na ito ay policy. Kang wala po yan, yung aspeto na yan na tinitingnan dito sa mga domestic investigations natin. Kaya nga, sinabi ng pre-trial chamber, I think this was in July 2023, when they authorized the resumption of the investigation, that yung mga domestic proceedings na yan na ginagawa ng ating gobyerno, may I quote, ang sabi ng ICC, they do not amount to tangible, concrete, and progressive steps in a way that would sufficiently mirror the ICC's investigation. Kasi yung iniimbestigahan ng ICC ay crimes against humanity. Yung kaso ko, hindi naman crime against ang ICC na naging yung kaso na yan, ang biktima ay yung mga alleged drug offenders. Kasi ito yung mga krimen katulad ng murder which are committed as part of a widespread or systematic attack directed against the civilian. Sinasabi natin na crimes against humanity talaga yung mga drug war killing dahil may pattern, widespread, napakarami, and yung civilian population. Yun na nga, yung mga suspected drug offenders, lalo na sa mga depressed communities. So yun ang crimes na tinitingnan at iniimbestigahan ng ICC. Yung kaso ko, ibang-iba. Tapos yung there is such a test called the same person, same conduct para makumbinsi ang ICC na wag nang mag-imbestiga
dapat pinapakita nila na yung mga ginagawa ngayon dito sa Pilipinas ay halos pareho lang nung investigasyon ng ICC na uulitin ko, nakatuon dun sa mga high-level perpetrators at hindi yung low-level perpetrators at tinitingnan yung pinaka-pattern or systematic nature ng mga krimen na yan na nagpapakitang it was all part of a state policy. So wag po natin itugma. Tsaka yung tungkol naman po sa itugma po sa kaso ko at tungkol na sa mga kaso ko. Yes, and pwede natin sabihin na in the end ay talagang the justice system has worked after 7 years. Yeah. And it took them too long. It took me too long to achieve justice and vindication dun sa pagbasura ng mga inventong kaso na ito. So, in the end, kahit nga it worked, but hindi yung not in the ideal sense of it. Nung sinasabi ko nga, dapat nga hindi man lang ako nakulong, dapat nga hindi na umabot ng ganito. Dahil nga mga gawa-gawa lang yung mga kaso.